Nagsimula ang ating kwento sa isang tao na nag-enjoy sa pagkain ng karne. Hindi lang pala ito nag-iisa at may mga kasamahan din ito na nag-inuman at ang iba naman ay kumain din ng karne. Sila pala ay mga bandito kung saan pumapatay ng mga manlalakbay at nanakawin ang lahat ng mapakinabangan na kagamitan. Ang mga sumusuko naman ay kanilang gawin na bihag at ito ay ibenta nila para magkapera. Habang sila ay nag-inuman at kumakain, makikita dito ang kanilang leader na biglang huminto sa pag-inom dahil nakaramdam ito ng presensya ng tao. Makikita din dito ang mga kasamahan na bandido ay nangamba sa napansin nilang tao dahil sa lakas ng aura nito na kahit malayo ay ramdam nila ito. Hinarap naman agad ito ng kanilang leader kung saan nakatingin ito sa malayo at makikita dito ang nag-iisang tao na patungo sa kanila na may kasama itong kabayo. Dahil sa lakas ng aura ng taong ito, napasabi dito ang leader ng bandito na ano raw ang narinig nila na ingay sa bawat hakbang ng lakad nito at alam daw niya na may hindi kaaya-ayang mangyayari. Makikita naman dito ang hindi kilalang tao na may umaapaw na aura sa mga paa nito habang lumalakad ito papalapit sa kanila. Malapit nang ang nakarating ang taong ito sa grupo ng bandido. May napansin naman ang leader ng bandido na ang tao daw na ito ay baldado ang mga paa nito. Makikita din dito na ang taong ito ay hindi pantay ang paglalakad nito. Napahawak naman dito sa kanyang damit habang ito ay napangiti na nakatingin sa mga bandido. Napasabi dito ang leader ng bandido na ang tao daw na baldado ng paa ay humahadlang ito sa kanyang dinadaanan kung saan ang tao na ito ay nakarating na sa kanyang harapan. Nagalit naman dito ang hindi kilalang tao at naghanda ito ng malakas na kamao na sa lakas nito ay napanet ang kanyang damit sa kamay. Habang aatake na ang taong ito ay biglang inapak nito ang kanyang paa na may umaapaw na aura para sa mabilisang pag-atake. Dahil sa lakas ng aura nito habang mabilis itong umaatake ay napamura dito ang leader ng bandido. Sinabayan naman ng leader ng bandido sa pag-atake ng kanyang kamao at makikita dito ang kanilang nagsilakasang atake. Dahil sa bilis ng atake sa hindi kilalang tao ay natamaan dito ang leader ng bandido sa dibdib na kung saan sa lakas nito ay may nagsilabasang liwanag sa katawan nito na parang ito ay sasabog. Hindi na nga kinaya sa katawan ng leader ng bandido ang lakas na atake sa hindi kilalang tao at ito ay tuluyan nang sumabog ang katawan ng bandido at ito ay nagkapunit-punit ang laman. Sa isang panahon kung saan naghari ang napakaraming digmaan, mayroong isang tao na nakatayong mag-isa sa pagitan ng langit at lupa, isang walang kamatayang hindi madudurog ng anumang balakid, ang tanging nag-iisang kamao nito ang naghari sa lahat. Ang demonyo mula sa Mount Hua nagamulat sa mundo, ang kwento ng lalaking magiging alamat, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Demon Sect laban sa Junguan upang mapataas nila ang kanilang kapangyarihan, dahil sa pinaglabanan nila na kapangyarihan ay libo-libo dito ang nasawi at nakakakilabot ang mga sandata na tatama sa mga katawan sa bawat partido. Ang huling martial artist sa lahat ng sekta na nasasakupan sa Junguan ay nagkakaisa para sugpuin ang Demon Sect. Ang pagkikipaglaban dito ay umaabot ng halos 3 taon ngunit ang Junguan ay nagtagumpay sa digmaan at binura nila ang Demon Sect, subalit nagtagumpay man ang Junguan sa digmaan ngunit nagkaroon naman ito ng napakalaking pinsala sa kanilang nasasakupan. Makikita dito na mayroong grupo na naglalakad at ito pala ang sekta ng Mount Hua Sect na pamura man dito ang nauna sa kanila. Ang Mount Hua Sect daw ay nagdusa ng malaking pagkatalo sa digmaan ng Demon Sect at ang kanilang makukuha lang daw sa gangho na kapalit ay ang paggagamot sa sugatan nilang kasamahan at napasabi pa siya dito na tunay daw na walang puso ang tao sa mundo. Magpalakas daw sila hanggang wala ng kahit isa ang tatawa sa kanilang Mount Hua Sect sa pangalawang pagkakataon. Ang nagsalita pala ay si Jiang Munin of Mount Hua Virtuous Sword Jin-in. Napasabi naman dito sa sarili ang isa sa kanila na naghanda daw ng lason si Jiang Munin para sa death penalty. Ang nagsalita pala ay ang disciple of Mount Hua Hyunso Jin-in. Dagdag pa niya dito na ano na daw ang sitwasyon ng kanilang Mount Hua ngayon. Habang naglalakad sila ay nagulat naman bigla si Hyunso sa kanyang nakita. Ang nakita pala ni Hyunso ay ang nagtambak na bangkay ng tao at napasabi siya dito na sino daw ang pumapatay sa mga innocent villagers na ito. Parang ang lugar daw na ito ay inaatake ng mga bandido. Sumagot naman dito ang isa sa kanyang kasamahan na kamakailan daw ay nakarinig daw siya na ang mga bandido raw ay nakasakay ng mga kabayo at patungo daw ito sa lugar na ito.
Sagot naman ni Hyun-soo na karumal-dumal daw ang ginawa ng mga bastardo. Nakikiramay naman ito sa mga biktima at habang papaalis na sila nito nakarinig naman si Hyun-soo na parang may umuugol na tao. Napasabi naman dito si Jang Moon-in na ano daw ang ginagawa ni Hyun-soo. Sumagot naman ito na sure daw siya na may narinig siya ng ungol ng tao sa nakatambak na mga bangkay. Sagot naman dito ni Jang Moon-in na wala naman daw siyang narinig na ungol ng tao. Sagot naman ni Hyun-soo na sure daw siya na nasa ilalim ng bangkay ang narinig niya na ungol ng tao. Tinulak na nga niya ang bangkay at sumigaw ito na nakikita niya raw ang tao. Isa daw itong batang lalaki ang nakaligtas. Nilapitan naman ito ng kanyang kasamahan at napasabi na paano daw ito nakasurvive sa lala nitong sugat at sa ganitong kaawa-awang lugar. Tinulungan na nga ni Hyun-soo ang batang lalaki at napasabi ito na tulungan niya daw ito na magamot. Nakabangon na nga ang bata ngunit napasuka ito ng laman ng tao. Napatanong naman dito si Jang Moon-in na ang batang ito ba daw ang nagkagat sa liig na yumaong tao. Tumingin naman dito ang batang lalaki at nagulat ito sa kanyang nakita na nagawa pala niyang kagatin ang liig ng kaaway at ito ay ikinamatay nito. Nagalit dito ang batang lalaki sa nangyari sa kanyang pamilya, lahat daw ito ay namatay maliban sa kanya. Ipaghihiganti daw niya at hanapin ang gumawa nito. Lumipas na nga ang 5 taon. Makikita dito ang bundok kung saan para itong sandata na nakatusok sa lupa na parang inilugar ito sa langit. Ang bundok naman ay parang mukhang lutos na bulaklak na naging buong pamulaklak kaya tinawag ito sa pangalan na Yonhwabong. Ang lugar kung saan nagdesisyon ang Mount Hwasek mula sa Gudimunpa na tumira ay ito ang Yonhwabong. Makikita naman dito na mayroong daang foot stairway sa bundok kung saan may taong naglalakad dito paakyat. Habang lumalakad paakyat ang tao ay parang nahihirapan ito sa kanyang ginagawa. Namilipit naman sa sakit ang taong ito at nakatingin ito sa kanyang paananan kung saan may mga sugat dito. Hindi naman tumigil sa pag-akyat kahit napinsala ang kanyang mga paa habang hawak ito. Dagdag pa niya dito na malapit na raw siya makarating sa tuktok, baliwala lang daw ito sa kanyang naranasan noon. Dagdag pa niya dito na kakayanin niya daw ito kahit anong mangyari sa kanya. Malapit na raw siya makaabot sa tuktok kaya kunting tiis na lang daw. Habang nagsumikap ang taong ito ay may nagmasid din pala sa kanya at napasabi dito na kahit daw anong pigil niya dito ay wala daw siyang magagawa dahil napakataas ng kalooban nito. Dagdag pa niya dito na sa paglipas raw ng 5 taon na ang lahat raw ay namamatay. Nakita niya daw si Damho. Ang nagsalita pala ay ang elder ng Mount Hwa, Damho Master Hyun-soo. Si Hyun-soo pala ang nagligtas ng batang lalaki noon na nag-iisang survivor at ang pangalan nito ay si Damho. At ito ang ating bida sa kwento na lampa ang isang paa. Sa pagtapos ng araw daw na iyon umakyat si Damho sa Mount Hwa stairs bawat araw na walang minimintes sa pagkabigo. Mayroon namang nagsasabi na tao na nabaliw na daw si Damho, ang lugar na kahit ang mga martial artist ay hindi ito ginawa ngunit ang lampa na si Damho ay kinaya ito sa pag-akyat araw-araw. Impossibly din daw na makaakyat sa stairs ng Mount Hwa ang may lampa na 20, kahit daw ang normal na tao ay nahihirapan sa pag-akyat dito. Si Damho daw ay kahit sa dulo ng taglamig ay umakyat pero nito kahit kinaladkad ang isa nitong lampa na binti. Kahit bumagsak man ito sa lupa at hindi makagalaw ng ilang araw ngunit kapag nakagising ito ay aakyat na naman ito pabalik ng stairs ng Mount Hwa. Ito raw ang kanyang ika-5 taon sa palaging pag-akyat at baba ng daang stairs ng Mount Hwa. Si Damho daw ang hindi madaling sumusuko, makamtan lang ang kanyang ninanais. Dahil sa ginawa ni Damho ay nagkaroon ito ng kaunting kalamnaan. Dumating na nga si Damho sa bahay ng kanyang master. Napatanong naman dito ang kanyang master na babalik naman daw ito sa pag-akyat sa Mount Hwa. Nanghingi naman agad dito ng patawad si Damho sa kanyang master. Sabi naman dito sa kanyang master na bakit daw ang tigas ng ulo ni Damho. Hindi pa daw gumaling ang mga sugat nito sa binti. Dagdag pa niya dito na kahit daw ano sabihin niya hindi na rin daw ito bata para makinig sa kanya. Tinawag na nga ito si Damho para pumunta ito sa kanya para gamutin ang kanyang sugat. Sumagot naman dito si Damho na ayos lang daw siya. Hindi naman pumayag ang kanyang master kaya pinpunta niya ito ulit dahil hindi pa daw ito gumaling. Ginamot na nga ito ng kanyang master at mena-massage nito ang kalamnan ng binti ni Damho. Nakadama naman ng sakit dito si Damho. Dagdag pa ng kanyang master na bakit daw hindi ito nag-iingat, ano daw ang gustong makamit ni Damho sa pag-akyat at baba sa bundok. Humingi naman dito ng patawad si Damho. Dagdag pa niya dito na gusto lang daw niya lumakas para wala nang magbuli sa kanya. Sagot naman dito ng kanyang master na wag daw mag-alala ito dahil gagawin niya daw ang lahat para lumakas si Damho. Ang Mount Hwa martial artist daw ay mayroong pinaka-importante dito, at ito ay ang footwork. Importante daw ito sa lahat ng teknik.
Kung sino daw ang maging disciple dito at magkaroon ng trial, tuturuan daw ito ng gugungbo. Ang gugungbo daw ay pinakamahirap na matutunan na footwork, kahit daw ang mga talentado na disciple ay nahihirapan dito. Kahit pa daw gaano magsumikap ni Damhu sa pag-akyat at baba sa stairs ng Mount Hua at magkaroon ng kalamnan, imposible daw itong matuto ng gugungbo dahil sa kanyang lampa na benti. Pinayuhan nga dito si Damhu ng kanyang master na ang kailangan lang daw nito ay ang matigas na puso, kahit man daw makarinig ito ng masamang salita ay hindi ito madaling masaktan, ang tadhana na lang daw ang bahala sa kanya. Sumagot naman dito si Damhu na hindi daw siya naniwala sa tadhana dahil ang kanyang tadhana daw ay kanyang babaguhin. Sa Mount Hua Hall ay may mga disciple nagsigawan dito sa pagporsige ng pag-training, may sumigaw dito na kailangan daw mag-concentrate ang mga ito para hindi mawala ang balansi sa katawan. Ang Bokogan daw ay dapat tularan ng isang tigre na biglang lumundag pagtapos nakahiga. Kailangan daw gamitin ang lahat ng kalamnan sa buong katawan. Ang kamao daw ay naglilipat ng napakalaking lakas. Bigla namang nakita si Damhu ng kanilang senior at huminto ito pasamantala. Habang napasabi ito na ano daw ang gagawin ni Damhu sa lugar na ito. Dagdag pa niya dito na hindi ba daw pumunta ito para batiin siya dito bilang senior brother. Sumagot naman dito si Damhu na papunta daw siya sa Yungbo Palace. Sagot naman dito sa kanyang senior brother na ang Yungbo Palace daw ay doon nakaayos ang lahat ng martial arts na libro. Dagdag pa niya dito na nagsumikap daw ng husto si Damhu, kaya hindi daw ito madali para sa kanya. Kung patuloy daw itong magsumikap ay balang araw daw ay malagpasan nito ang kanyang limitasyon. Yumuko naman dito si Damhu sa kanyang senior brother at papunta na daw siya sa Yangbo Palace. Tiningnan naman ito ng kanyang senior habang nakatalikod si Damhu at napasabi ito sa kanyang sarili na kaawa-awa daw ito. May isa namang disciple na nagsabi na si Damhu daw ay ang unang disciple. Tiningnan naman ito si Damhu ng lahat ng disciple habang ito ay nakatalikod. Napasabi naman dito isa sa mga disciple na si Damhu daw ay unang disciple na lampa ang binti. Ang bastardo ba daw na ito ay matuto ba daw ito ng maayos ng martial arts? Sumigaw naman dito ang kanilang senior brother na sino daw ang nagsalita sa gitna ng kanilang training, magsiayos na daw ang mga ito sa kanilang posisyon. Nang malapit na makarating sa Yangbo Palace si Damhu ay bigla itong napasabi sa kanyang sarili na ang Mount Hua daw ay nangangahulugang bawat tao ay iisa. Napagtanto naman dito ni Damhu na isa lang daw itong kalokohan, siya lang daw ang mag-isa sa lugar na ito dahil halos lahat ng mga ito ay hindi siya tanggap. Napahawak naman dito sa mukha si Damhu at kahit ano na lang daw ang kanyang pinagsasabi. Dumating na nga si Damhu sa Yangbo Palace. Tinawag naman agad dito ang kanyang pangalan sa kanyang senior brother. Sinabi naman dito ni Damhu na pupunta daw siya sa loob upang sundan ang kanyang sariling landas at mag-focus ito. Sagot naman dito sa kanyang senior brother na naintindihan daw niya ang pagporsege nito. Tinawag na nga ang kasamahan sa kanyang senior brother na padaanin daw si Damhu dahil isa itong unang disciple. Nagpasalamat naman dito si Damhu. Ang Yangbo Palace ay ang lugar ng Mount Hua martial arts na mga libro kung saan ang tanging makapasok dito ay ang unang disciple lamang. Yumuko naman dito ang dalawang guard habang nagsabi ang isa dito na pwede na daw pumasok si Damhu. Habang nasa loob na ng aklatan si Damhu napasabi ito na ang Mount Hua's grand techniques daw ay hindi angkop sa kanyang sira na paa. May hinawakan namang libro sa Damhu at ang pangalan nito ay Jukyapso. Ang Jukyapso daw ay kasama sa Kukogwon at Yufapwon. Ito daw ay pangunahing pundasyon sa lahat ng Mount Hua martial arts. May nagsabi din daw na may taong magawang hatiin ang bato gamit ang Jukyapso. Gayun pa man daw ay naisip itong bilang isang panimulang martial arts. Ngunit ang simpleng galaw lang daw ang kanyang pinagsasanayan sa nakaraang taon. Pinakita naman dito ni Damhu ang kanyang mga natutunang simpleng galaw sa pag-aaral ng martial arts. Bawat galaw niya ay bumuo ito ng aura at ang pagsuntok niya dito na nakabuka ang kanyang kamay ay tinawag niya itong Yaphagwon. Ang Yufapwon, Bokogwon at Jukyapso daw ay wala itong kwentang martial arts sa iba ngunit ito lang daw ang kanyang natutunan. Patuloy naman nag-insayo si Damhu sa loob ngunit napansin ito ng dalawang bantay. Napasabi naman dito ang isa sa bantay ng Yangbo Palace na hindi daw niya mapag-aralan ang iba't ibang martial arts na libro dahil hindi daw siya ang unang disciple dito. Dagdag pa niya dito na ang bastardo daw na ito ay nagsasanay na wala namang kabuluhan. Napatanong naman ito sa kanyang kasama na mayroon ba daw itong matutunan.
Napasagot naman dito ang isa na wala daw itong magagawa kahit anong pagsumikap nito dahil daw ay may kapansanan ito. Sumagot naman ito na yan daw ang kanyang paniniwala, dagdag pa niya dito na hindi daw magtagal ay maabot na nito ang kanyang limitasyon kung saan ang martial arts ay para lamang sa walang kapansanan. Pagkatapos mag-aral ni Damho ng martial arts sa Yangbo Palace ay umalis na agad ito. Habang naglalakad ito sa daan pabalik sa kanyang master ay bigla itong tinawag ang kanyang pangalan at dagdag pa niya dito na galing ba daw si Damho sa Yangbo Palace. Ang nagtanong pala sa kanya ay si Mukyang. Ang babae naman ay si Han Soyu at ang isa namang lalaki ay si On Gyung. Sabi pa ni Mukyang na nagsoso makeup daw si Damho ng masyado. Sumagot naman dito si Damho na matagal na daw silang hindi nagkita ng kanyang mga senior. Napasabi naman dito ang babae na si Han Soyu na matagal na raw Damho. Nagtanong naman ulit si Mukyang na kumusta na daw si Hyunso ang master nito. Sagot naman ni Damho na maayos lang daw ang kanyang master. Napasabi naman dito si Mukyang na mabuti naman daw kung ganun. Gustuhin man daw niya na bisitahin ito kahit isa man lang ngunit wala daw siyang oras para gawin ito. Napayoko naman dito si Damho habang nagsabi na maintindihan naman raw ito ng kanyang master. Napatingin naman dito si On Gyung sa mga paa ni Damho at napatanong ito kung gumaling na ba daw ang mga paa nito. Sumagot naman si Damho na ganun pa rin daw tulad ng dati. Napasabi naman dito si On Gyung na bakit daw napatuloy pa rin ito sa pagsasanay ng martial arts. Dagdag pa niya dito na bakit hindi na lang daw sundan nito ang kanyang master na naging tanyag na pilosopiya. Ang pagsunod daw ng yapak sa kanyang master ay ikakabuti ito sa kanya. Huwag na lang daw itong ipilit na magiging martial artist. Sumagot naman dito si Damho na bakit daw nasabi ito sa kanyang senior na ang pagsunod ng landas sa kanyang master ay madali lang. Kung nagustuhan daw ito sa kanyang senior, tumigil na daw ito sa kanyang pagiging martial artist, gayahin na lang daw nito ang kanyang master. Dahil sa narinig ni On Gyung ay bigla itong nagalit kay Damho at hinawakan bigla ang damit nito ng mahigpit. Nakita naman ito ng dalawa at agad itong pinatigil sa pinaggagawa kay Damho. Nagsalita naman ulit dito si Damho na ano daw ang mali sa kanyang sinasabi. Nanggigil naman dito si On Gyung habang napamura ito kay Damho. Binitawan na nga dito ang damit ni Damho at napasabi dito si On Gyung na isang katangahan lang daw ang pag-aaksaya ng oras sa walang kabuluhan. Hinawakan naman ni Mukyang ang balikat ni On Gyung na umalis na daw sila. Pahabol pa dito ni On Gyung na itatak daw sa utak ni Damho ang kanyang mga sinasabi. Yumoko naman dito si Damho habang napasabi na inukit na daw niya ang kanyang sinabi sa kanyang mga buto. Linapitan naman agad ito ni Han Soyu sabay sabi na huwag daw itong dibdibin ang pinagsasabi ni On Gyung. Dagdag pa niya dito na hindi daw yun sinabi ni On Gyung dahil nagalit ito sa kanya. Nangako naman dito si Han Soyu kay Damho na kung nangangailangan daw si Damho ng tulong hanapin lang daw siya nito. Tutulungan raw niya ito sa lahat ng kanyang makakaya. Yumuko naman dito si Damho habang nagsalita ito na mauna na daw siyang umalis sa kanila. Sumagot naman dito si Han Soyu na mag-ingat daw palagi si Damho. Habang umalis na si Damho napasabi naman dito si Mukyang kay On Gyung na kahit daw pinagsalitaan niya ito ng hindi maganda ay nagpakambaba pa rin ito sa kanila. Sumang-ayon naman dito si Hasoyu. Dagdag pa niya dito na kahit daw hindi niya ito pinagsalitaan ng hindi maganda. Sa tingin daw niya kung gaano kasakit ang naramdaman ni Damho sa kanyang puso sa pagiging pilay nito. Sinabi naman dito ni On Gyung na si Damho daw ay walang katiyakan. Hinihikayat niya lang daw ito sa makatutuhanang malamig na payo. Dagdag pa niya dito na gaano daw kaya kataas ang maabot ni Damho sa martial arts. Ang martial artist daw na hindi makapagsanay ng footwork ay mayang tulad sa walang kabuluhan. Habang naglalakad si Damho ay pinagmasdan pala ito ng kanyang master at napasabi ito na kasing tigas daw ng bato ang kalooban ni Damho. Nakatingin naman dito sa kalangitan at nagsabi na gustuhin man daw niya itong sumunod sa yapak niya ngunit kailangan niya daw na iwanan ang kanyang pangitain. Makikita naman dito ang tirahan ng ating bida at ng kanyang master na nakatira lamang ito sa maliit na kubo. Marinig naman dito na nagpasalamat sa pagkain ang kanyang master. Dagdag pa niya dito na nabubuhay daw siya sa karangyaan kaya nagpasalamat ito kay Damho. Sumagot naman dito si Damho na nararapat lang daw niya itong gawin para sa kanyang master. Dagdag pa niya dito na marahil daw kung wala ang kanyang master ay wala din daw siya ngayon.
Naalala naman dito ng kanyang master na sa 5 taon daw na nagdaan kung hindi daw niya ito natagpuan ay wala rin daw ito ngayon. Hindi lang daw niya ito disciple kundi tinuring daw niya ito bilang anak. Tinanong naman ang ating bida sa kanyang master na gusto ba daw itong matuto ng lubusan ng martial arts. Sumang-ayon naman dito si Damho. Nagtanong naman ulit ito kung nakilala ba daw ni Damho ang kanyang master. Sumagot naman dito si Damho na si Elder Chien Gunga daw. Sagot naman ng kanyang master na tama daw at ito raw ay tinatawag na pinakamalakas sa Mount Hua at naging alamat daw ito hanggang ngayon. Ang Mount Hua sect leader daw ay nakaabot ng kaarawan at nagpasalamat ito sa kanyang master. Ang kanyang master daw na ito ay parang langit at lupa ngunit siya daw ay walang talento sa martial arts, subalit naging disciple daw siya nito. Kung nagtaka daw si Damho kung bakit siya ang napili na naging disciple nito, ang kanyang master daw ay hindi pinili ang pinakamalakas na martial artist, kung hindi ang may matapang na puso. Gusto daw nito ang isang taong makapagpapasa ng kalooban at halaga sa Mount Hua sa susunod na henerasyon, dahil doon daw ay tinalikuran niya ang pagiging martial artist at sinundan nito ang kagustuhan na maging scholar. Naghingi naman dito ng patawad si Damho sa kanyang master dahil daw hindi sa pagsunod sa mga payo at sa hindi pag-unawa nito. Naunawaan naman ito ng kanyang master at napasabi ito na alam ba daw ni Damho kung ano ibig sabihin ng scholar? Sumagot naman dito si Damho na pinag-aralan daw nito ang banal na kasulatan sa Taoism. Sagot ng kanyang master na may punto daw si Damho. Kung may emergency daw ay kailangan daw din na mapasok sa utak ang lahat ng pagtuturo ng martial arts sa Mount Hua. Dagdag pa niya dito na natatandaan pa daw niya ito lahat at ito daw ang nagbibigay sa kanya ng matalas na mata sa martial arts at kahit daw ang kanyang katawan ay hindi makasabay nito. Pinakita naman dito ng kanyang master ang libro at nakita lang daw niya ito na walang dahilan. Ang pangalan ng libro na ito ay ang Heavenly Cultivation Technique. Ito raw ay ginawa ng Mount Hua sect simula noong nakuha nila ang control ng Mount Hua. Ang martial arts daw ng Mount Hua ay nagbabago ngunit mahirap daw ito para kay Damho dahil daw sa kanyang sitwasyon. Sumagot naman dito si Damho na hindi daw siya susuko hanggat hindi niya maabot ang kanyang ninanais. Naniwala naman dito ang kanyang master dagdag pa niya dito na nagkaroon na daw ng pisikal na lakas si Damho sa pag-akyat at baba sa Mount Hua. Ang inner chi daw ni Damho ay kailangan makabukas. Binigay na nga ng kanyang master ang libro kay Damho at labos ang nagpapasalamat naman dito si Damho. Dagdag pa ng kanyang master na ang libro daw na ito ay naglalaman ng kapanahunan ng Mount Hua sect. Kung hindi daw ito makita ni Damho sa bagong henerasyon ay hanapin niya daw ito sa lumang henerasyon. Makikita naman dito si Damho na nag-cultivate sa tuktok ng bundok. Sabi pa niya dito na tama daw ang sinasabi ng kanyang master sa kanya na nagkaroon na daw siya ng kalamnan sa pag-akyat at baba nito sa Mount Hua subalit daw ay mahina pa ang kanyang inner ki. Dagdag pa niya dito sa pag-cultivate daw ng Heavenly Cultivation Technique ay tutulungan daw siya nito upang tumaas ang kanyang inner ki. Lumipat naman ang iksina kay Hasoyu habang ito ay nagtataka at napatanong ito sa kanyang kasama na may nangyari ba daw kay Damho. Palagi raw niya itong makikita na umakyat sa Mount Hua ngunit hindi daw niya ito makikita dito. Dagdag pa niya dito na wala ba daw nakapagsabi nito tungkol sa pag-alis ni Master Hyun Gam. Sabi naman dito sa kanyang kasama na hanapin niya daw ito. Ang nagsalita pala ay si Won Yul. Sumagot naman dito si Hasoyu na kapag ginawa niya daw ito ay sure siyang matutuwa dito si Damho. Makita naman dito na nakauwi na si Damho galing sa pag-cultivate. Pumasok na ito sa kanilang bahay at humiga na ito dahil sa kapagoran. Napansin naman si Damho ng kanyang master at inaantok na ito sa pagbabasa ng libro. Lumabas naman sa bahay ang kanyang master at sa kanyang paglabas ay nakita niya dito ang sapatos ni Damho. Pinulat naman niya ito at tinabi habang napasabi na napapagod lang daw ng husto sa Damho. Pumasok naman ito papunta sa ating bida at ginamot ang mga paa nito. Sa paggising ni Damho sa umaga ay pumunta ito sa ilog upang mag-cultivate. Napasabi naman siya dito na gumaan na raw ang kanyang pakiramdam kahit masakit ito kahapon. Dagdag pa niya dito na ang kanyang master raw ay niluwagan ang kanyang ki sa kanyang mga ugat. Habang si Damho ay patuloy sa pag-cultivate nakita naman ito ni Won Yul at kanyang inaabangan na matapos ito sa pag-cultivate bago niya ito lalapitan. Nakita naman ni Damho si Won Yul at napatanong ito kung ano daw sadya nito sa kanya. Binati naman agad ang ating bida nito sabay sabi matagal daw silang hindi nagkita.
Napansin naman ni Won Yul ang mga paa ni Dam Ho at napasabi ito sa kanyang sarili na itong lamparaw ay kanyang senior. Dagdag pa niya dito na hindi raw niya ito matanggap at seneswerte lang daw ito na naging unang disciple. Ang lahat raw ay tinatawag itong katuwaan na aso habang ito ay hindi makatakbo. Sabi naman ng bastos na naparito daw siya kay Dam Ho upang ipaalam na pinapunta ito sa Jinmu Palace. Napasabi naman si Dam Ho na aalis na raw ba si Master Hyun Gam. Habang napaisip si Dam Ho ay tinitigan ito ni Won Yul na ang mga mata daw ni Dam Ho ay nakakatakot at para daw itong kadiliman. Habang napaisip si Won Yul ay sumagot dito si Dam Ho na papunta na raw sila agad sa Jinmu Palace. Habang nauuna si Dam Ho sa kanya ay takang-taka naman dito si Won Yul kung bakit daw napakabilis ni Dam Ho. Hindi niya raw ito maabutin kahit naglakad lang ito sa lampa nitong mga paa. Dagdag pa niya na dito na gumagamit nga daw ng special movement technique si Dam Ho. Dumating na nga dito sila sa Jinmu Palace at may dalawang bantay dito na nagbigay galang habang ang isa dito nagsabi na pwede na silang makapasok. Habang sa likuran naman ni Dam Ho makikita dito si Won Yul na napapagod sa kakahabol dito. Ang Jinmu Palace raw ay ang simbolo ng kapangyarihan ng Mount Hua Sect. Marami namang mga hanggal na disciple ang nakatitig kay Dam Ho habang ito ay papasok sa Jinmu Palace. Sari-sari naman ang narinig na pambatikos na masasakit na salita laban sa kanya. Ngunit hindi naman pinaghinaan ng loob si Dam Ho at patuloy lang ito sa paglalakad. Habang naglakad si Dam Ho ay nakasalubong naman nito ang kanyang tatlong senior habang ang iba naman ay may masamang titig dito. Binati naman agad ni Hasoyo si Dam Ho at nagpasalamat ito na nakaabot nga raw ito sa tamang oras. Dagdag pa ni Hasoyo na huwag na lang daw pansinin ni Dam Ho ang ibang disciple. Nagsalita naman dito si Dam Ho na wala nga raw ito dapat ipag-alala habang ito ay nagbigay galang sa kanila. May tao naman na biglang sumigaw sa kanila na sabay sabi na manahimik nga raw ang lahat dahil malapit na daw lumabas si Master Hyun Gam. Nag-abang naman ang lahat sa pagbukas ng pintuan at nagbigay galang ang mga ito kay Master Hyun Gam sabay sabi na napakadakila nga raw nito. Sumagot naman dito si Master Hyun Gam na ikinagag-alak nga raw niya na makita ang lahat. Dagdag naman niya dito na ang dahilan raw kung bakit pinagtipon niya ang lahat sapagkat utos nga raw ito ng chieftain na magbabahagi siya ng pagtuturo sa kanila. Nagsasabi pa siya dito na ang mayroon nga raw na above average or first or second rate ay hindi nga raw niya ito kailangan kahit nga raw ang disciple ng ibang clan ang kailangan nga raw niya dito ay ang magagaling. Para daw mahanap niya ito ay magkaroon siya ng pagsusulit kung saan ang manalo ay gawin niya itong kanyang disciple. Napaisip naman ang ating bida na ang panukala nga raw na ito ay mapangahas kahit nga daw ang outsider ay pwede itong maging disciple. Dagdag pa niya dito na masusubukan nga raw habang ito ay namuunang kamao. May bigla namang lumapit kay Master Hyun Gam at nagpakilala sa kanyang pangalan at ito pala ay si Mukyang. Dagdag pa niya dito na ano nga raw ang pamamaraan ni Master Hyun Gam sa pagpili ng kanyang disciple. Sagot naman ni Master Hyun Gam na huwag nga daw ito magnanais dahil hindi daw nito kailanganin ang kanyang pagtuturo. Sumagot naman dito si Mukyang na upang maging lantad na master kakaiba nga raw na hindi hangarin ang kanyang pagtuturo dahil ang matanggap nga raw nito ay sumusunod na kumakatawan ng Mount Hua. Hindi nga raw niya maiwasan na mag-alala, subalit nga raw ay napag-aralan na niya ang Violet Sunset Heavenly Art at ang kanyang landas nga raw ay hindi nakahanay sa kanyang pagtuturo. Sagot naman dito ni Master Hyun Gam na nakakaalam nga daw ito. Tinawag naman ang lahat ni Master Hyun Gam na maglalaban na nga daw ang bawat isa at pagkatapos nga raw ay saka pa siya mag-desisyon. Nagpaalam na naman dito si Mukyang kay Master Hyun Gam na mag-withdraw na lang daw siya dahil hindi niya gusto mapahiya sa kanyang mga brother. Sumang-ayon naman dito si Master Hyun Gam at bigla itong sumigaw na wala na nga daw oras at kailangan na nito umpisahan ang paglalaban. Tinawag naman dito ang pangalan na Sum Gayong at Won Yul na maghanda na daw ang dalawa. Sumang-ayon naman dito si Sum Gayong at Won Yul, penalo na dito ang bell na nagpapahiwatig na simulan na ang laban. Makikita naman dito na naghanda na ang dalawa sa kanilang laban habang pinagmasdan ito ng mga disciple. Nagsalita naman dito si Mukyang na ang dalawang araw ay may kanya-kanyang teknik. Si Won Yul ay may Plum Blossom Fist Art at si Sum Gayong naman ay may Seven Stars Blade Art. Sumagot naman dito si Hasoyo na magaling nga raw si Sum Gayong sa teknik ngunit ang brother niya daw na si Won Yul ay sana nga raw ay magtagumpay ito.
Hinigpitan naman ng paghawak ni Sam Gaeol ang kanyang sandata habang napasabi ito na siya nga daw ang makakatanggap ng pagtuturo dito kay Master Hyun Gam. Naghanda naman dito ng kamao si Won Yul sabay sabi na hindi nga raw siya madaling sumuko lalong-lalo na daw ang usapang pagtuturo kay Master Hyun Gam. Sagot naman ni Sam Gaeong na hayaan na lang daw nila ang laban ang makapagsalita. Nag-umpisa na ngang nagsi-atake ang dalawa at nagsitalsikan dito ang mga bato sa bawat hakbang nito. Naisip naman dito ni Won Yul na kailanganan niya daw tapusin agad si Sam Gaeong dahil ang 7-star blade art daw nito ay napaka-bilis. Tumalo naman bigla dito si Sam Gaeong at napasabi ito kay Won Yul na huwag nga raw ito masamain ang kanyang atake. Bigla namang naghanda si Won Yul sa paparating na atake at mabilis niya lang itong nailagan sa pamamagitan ng pagyuko subalit naghanda naman ulit ng atake si Sam Gaeong. Nakita naman agad ito ni Won Yul sabay sabi na inaasahan na niya daw ito dagdag pa niya dito naramdam daw niya ang lakas kahit ito ay wooden sword lamang. Muli na naman niyang naelagan ang atake nito habang nagulat naman dito si Sam Gaeong na nagawang ilagan ang kanyang atake. Nakakita naman ng opening si Won Yul kaya naghanda agad ito ng atake ngunit nasalag naman ito ni Sam Gaeong gamit ang kanyang isang kamay. Dagdag pa niya dito na hindi niya daw akalain ang bilis nito. Pagkakataon naman ni Sam Gaeong na magsagawa ng atake at napamura dito si Won Yul dagdag pa niya dito na hindi nga raw niya ito bigyan ng distansya dahil ang kanyang Blossom Fist art ay pangmalapitan na atake lamang. Habang nasangga naman niya ng isang kamay ang atake nito. Hindi pa nga tapos dito si Sam Gaeong at muli naman itong nagsagawa ng atake ngunit nailagan pa rin ito ni Won Yul. Napahanga naman dito ang nanunod sa kanila. Napasabi naman dito ang ating bida na ang isang panig nga raw ay kailangang magsara ng distansya ngunit ang isa naman ay kailangang lumayo. Dagdag pa niya dito ng kailangan niya raw tingnan ng maigi bawat galaw nito dahil nga raw ay nag-insayo siya ng mag-isa kaya pagkakataon niya daw itong masaksihan. Bumalik naman ang eksena sa dalawa. Nagsalita naman dito si Sam Gaeong na gusto daw nito na makuha ang pagtuturo kay Master Hyun Gam kaya hindi na nga raw siya magpigil nito. Nagsimula naman ang kanilang sagupaan. Tumalon na naman dito si Sam Gaeong sabay sabi na mag-ingat daw nito si Won Yul dahil ang kanyang wooden sword nga raw ay walang pagkakaiba sa tunay. Sumang-ayon naman dito si Won Yul habang ginamit na nga dito ni Sam Gaeong ang kanyang 7 stars blade art technique. Subalit na iwasan pa rin ito lahat ni Won Yul. Agad namang naghanda dito si Won Yul ng kanyang martial art techniques na Plum Blossom Fist kung saan nataman dito sa dibdib si Sam Gaeong at tumilapon ito sa lakas ng atake. Inanunsyo na nga dito na si Won Yul ang nagwagi sa kanilang laban habang ang mga disciple dito ay humanga at nagsigawan. Napahanga naman dito ang isang disciple sabay sabi na babilas daw ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nasaksihan ngunit kahit daw hindi siya kasing galing ng dalawa ay gusto niya pa rin itong masubukan. Lumuhad naman dito si Sam Gaeong sa harapan ni Won Yul sabay sabi na natalo nga raw siya. Nagsalita naman dito si Won Yul na nagkataon lang daw na siniswerte siya kaya tumayo na nga raw ito. Napasalita naman dito sa sarili ang ating bida na kahit unang paglalaban pa nga lang daw ay humahanga na dito ang nasa Jinmu Palace dagdag pa niya dito na nagbago na raw ang kapaligiran na hindi niya naranasan sa Mount Hua. Ito ba daw ang sadyang mangyayari sa kanilang Master Hyun Gam? Habang nakatilikod ang ating bida napansin naman ito ni Master Hyun Gam kaya tinawag niya ito. Sabay sabi na ito nga ba daw ang dinala ni Hyun So pagkalipas ng 5 taon? Ramdam naman dito ng ating bida ang lakas ng titig nito sa kanya. Sumigaw naman dito si Master Hyun Gam na hindi nga daw ito nabibilang sa kanyang pagtuturo. Inanunsyo naman dito ang sunod na maglalaban, na si first-rate disciple Han So-yu at Mugael. Habang naglalaban ang dalawa at nagpalitan ng atake ginamit naman ni Han So-yu ang kanyang martial art technique na 24-step sword skill Plum Blossom subalit na iwasan naman ang ibang atake nito at ang iba naman ay kanyang Nosanga. Hindi naman ito binigyan ng pagkakataon ni Han So-yu na makapag-counter-attack sabay sabi na napakabagal nga daw nito. Ginamit naman ulit nito ang kanyang martial art technique na 24-step sword Plum Blossom at dito nasapol ang tagiliran ni Gael at ito ang kanyang ikinatalo. Napasabi naman dito si Mugael na kahit nga raw ay wooden sword ang gamit nito ngunit kung nilakasan pa nga daw ang atake ay sure daw siyang bali ang kanyang tagiliran. Nagpasalamat naman dito si Mugael sa kanyang sister dahil nga daw kung hindi ito nagpegel ay tiyak na malubha ang kanyang kalagayan. Binati naman ito ng kanyang sister sabay sabi na magaling nga daw si Mugael, pagbutihin pa nga daw nito sa susunod nilang paglalaban kung magkataon. Sagot naman dito ni Mugael na hindi daw niya makalimutan ang kanilang laban at gawin niya itong inspirasyon upang magpalakas.
Napahanga naman isa sa mga disciple kay Han So-yu sabay sabi na inaasahan niya na daw ito. Sagot naman ng kanyang kasama na hindi nga raw ito binigyan ng pagkataon ang kalaban na maka-counter-attack at tinalo agad nito. Sagot naman sa isa na kung may pagkataon nga daw ay gusto niya din itong makalaban. Nagtanong naman dito si Master Hyungam na sino na daw ang sunod na maglalaban. Sumagot naman dito ang tagapamahala na ang first-rate disciple na si Damho at si Seogyoong. Napabigkas naman ng pangalan ni Damho si Master Hyungam habang ito ay naiinis. Nagtanong naman dito si Seogyoong na bakit nga raw si Damho ang kanyang makalaban. Gusto nga daw niya na ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan patungkol sa swordmanship. Napamura naman dito si Seogyeol sabay sabi na kakahiya nga raw na makakatalo siya ng isang lampa. Nagsabi naman ang ibang disciple na wala nga daw paraan na manalo si Damho, dagdag pa dito na matuto nga raw itong lumugar at isipin ang kanyang sitwasyon. Nagbigay galang naman dito si Damho kay Master Hyungam sabay sabi na siya nga raw ay first-rate disciple. Sumagot naman dito si Master Hyungam na ito nga raw ba ang kinuha ni Hanso na disciple para sa libangan. Sinigawan naman dito si Damho at pinaalis ito. Sumagot naman ang ating bida na ano nga raw ang dahilan bakit siya nito papaalisin. Sumagot naman dito si Master Hyungam na wala nga raw ba itong kaalam-alam. Mayroon daw itong malaking rason kung bakit disqualified ito sa martial artist. Sumagot naman dito si Damho na tungkol ba daw ito sa kanyang mga binti. Nagsalita naman dito si Master Hyungam na ang kanyang swordmanship nga raw ay hindi basta-basta matutunan lalong-lalo na sa isang lampa. Kung si Damho nga raw ay disciple ng scholar bakit hindi na lang daw ito sundin ang kanyang master at ito nga raw ay makakabuti sa kanya. Sumagot naman dito si Damho na ang papahiwatig nga ba daw nito ay mag-quit siya sa mundo ng martial arts. Sagot naman dito kay Damho na hindi ba raw nito nararanasan ang kanyang limitasyon. Kahit ano nga raw ang gawin nitong pag-insayo ang kanyang limitasyon nga raw ay hindi magbabago, mas mabuti nga raw nito na mag-iba ng landas at mag-withdraw, bilang leader daw ay yan lang daw ang kanyang mapapayo nito. Hindi naman dito pumayag si Damho na mag-withdraw kung ano daw ang tanaw nito sa iba, dapat nga daw ay ganun rin sa kanya. Wala naman nagawa si Master Hyungam dahil sa mapilit itong si Damho kaya pinasimulan na agad nito ang laban. Nagbigay naman ng mensahe si Master Hyungam kay Seogyoong na hindi nga raw ba ito narinig ang kanyang pinagsalita, turuan nga daw nito ng leksyon upang mamulat nito ang katotohanan. Sumang-ayon naman dito si Seogyoong. Naghanda naman dito ang dalawa sa kanilang laban. Nagsalita naman dito si Seogyoong kay Damho na huwag nga raw ito magagalit sa kanya. Nagtanong naman dito si Han So-yu kay Mokyang na pwede ba daw mainto nila ang laban? Sumagot naman dito si Mokyang na wala daw silang magagawa dahil decision nga daw ito ng Virtuous Sword. Si Seogyoong nga daw ay may teknik na 5 Elemental Fist Art kaya hindi nila maiwasang mag-alala nito. Sumang-ayon naman dito ang mga disciple kay Master Hyungam at nararapat nga daw ito para makita ni Damho ang realidad kung saan ito bagay. Sumugod naman dito si Damho ng isang suntok ngunit madali lang ito nasangga ni Seogyoong. Naghanda naman ulit ng isa pang atake sabay sigaw na ipakita daw niya dito sa elder na hindi siya nagkamali. Tuluyan ng binitawan ni Damho ang kanyang malakas na atake ngunit tiningnan lang ito ni Seogyoong habang ito ay nasangga sa isa nitong kamay, dagdag pa niya dito na mabigat nga daw ang suntok nito. Ang pagsumikap daw nito sa pagsasanay ay hindi na masama. Bigla naman nag-counter-attack dito si Seogyoong habang pantirya nito ang mga mata ni Damho. Nakailag naman dito si Damho ngunit hindi patapos si Seogyoong at naghanda ulit ito ng isa pang atake. Ikinagulat naman ito ni Damho habang agad niya itong nasangga. Ngunit may kasunod namang sipa ang binitawan ni Seogyoong habang nagsasabi na matigas nga daw ang ulo nito kaya ipamulat niya kung saan ito nabibilang. Sinangga naman ito ng buo sa kamay ni Damho ngunit sa lakas nito ay napa-atras ito. Nagulat naman dito ang mga disciple sa pinamalas ni Damho habang ito ay napasabi na gaano na ba daw kagaling ito na kayang sanggain ang sipa ni Seogyoong. Sumagot naman ang isa na sineswerte nga lang daw ito. Napasabi naman sa sarili si Damho na simpleng sipa nga lang daw yun ngunit ang kanyang kamay ay para na daw itong mababali. Hindi naman dito inasahan ni Mokyang ang husay na pinamalas ni Damho. Sumagot naman dito si Han So-yu na nabalitaan daw niya na araw-araw itong nagsasanay ng Jukyapsu at Bokobo na walang pahinga ngunit imposible daw nitong matalo ang 5 Elemental Fist Technique sa kasalukuyang teknik nito. Sinugod naman agad dito ni Seogyoong ng suntok si Damho ngunit mas angga niya ito ulit habang ito ay nahihirapan.
Sinundan naman agad nito ng atake si Damho sabay sabi na sakim daw ang puso nito at gusto pa siyang talunin. Dagdag pa niya na mag-isip daw ito ulit kung saan ito nababagay. Natama naman dito si Damho sa kanyang pisngi habang naghanda na naman ulit si Seoghyung ng malakas na atake at napasabi na ang katawan daw ni Damho ay hindi nababagay sa Mount Hua. Sapol naman dito ang tiyan ni Damho habang namilipit ito sa sakit at tumilapon. Dahil sa lakas ng atake na pamura dito si Damho at iniinda nito ang sakit. May nagsalita naman dito ang isa sa disciple sabay sabi na hangal daw ito si Damho kaya nararapat lang daw ito na mabugbog. Makikita naman dito na nakaluhod ang ating bida habang nagsalita naman dito si Seoghyung na alam na daw ni Damho kung ano ang pinahiwatig sa kanilang elder. Kahit raw pabalik-balik itong akyat baba sa bundok ng Mount Hua ang possible daw ay manatiling impossible. Tanggapin nga lang daw nito ang katotohanan at huminto na ito. Nagalit naman dito si Damho habang nakatingin dito si Master Hyungam. Hindi nga daw siya magpatalo habang nakatayo ito para ipatuloy ang kanilang laban. Naghahanda na dito si Damho habang nagsalita na anong araw ang pinagsasabi ni Seoghyung na sundan ang landas ng kanyang master sa pagiging scholar nito. Ipakita niya daw sa lahat na ang kanyang pinili na landas ay hindi ito mali. Kahit nga daw ang kanyang mga paa ang nagdudulot ng pagkabigo hindi nga daw niya ito hahayaan na siya ay bumagsak. Nagalit naman dito si Seoghyung habang napasabi na hangal nga daw ito at matigas ang ulo. Gustuhin man daw niya na hindi gamitin ang kanyang 5 elemental fist technique. Subalit wala na daw siyang magagawa dahil nga raw ay nanood ang kanilang elder kaya wala na siyang sayangin na oras. Ginamit na dito ni Seoghyung ang kanyang 5 elemental fist technique ngunit ang kanyang nagsilakasang mga suntok ay nailegan ito sa ating bida. Napahanga naman dito ang ibang disciple na gumamit nga raw si Damho ng technique upang mailegan ang 5 elemental fist technique ni Seoghyung. Habang nakayuko ang ating bida para mailegan ang suntok ni Seoghyung naghanda ito ng malakas na suntok na pang-atake kay Seoghyung. Napansin naman agad ito ni Seoghyung at naghanda ito para kanyang salagin. Nasangga naman ito sa kaliwang kamay ni Seoghyung habang napasabi na napakalakas daw ang binitawan nito na atake sa kanya. Napasigaw naman dito si Han So-yu kay Damho na huwag nga raw ito magpadalos-dalos sa pag-atake. Habang aatake na dito si Damho ay nakakita ng pagkataon si Seoghyung na makapag-counter-attack gamit ang kanyang sipa. Sapol naman dito ang mukha ni Damho sa atake ni Seoghyung at napasuka ito ng dugo habang tumilapon ito at bumagsak sa lupa. Napasabi naman dito si Seoghyung na katapusan na daw ito ni Damho. Hindi naman binigyan ng pagkataon na makarecover si Damho kaya sinugod niya ulit ito ng atake sa pamamagitan ng kanyang tuhod. Nasangga naman ito ni Damho sa kanyang kanang kamay habang ramdam nito ang lakas ng atake. Nagulat naman dito si Seoghyung na nagawa ni Damho na mablock ang kanyang atake. Nagalit naman dito si Seoghyung habang napasabing sa paningin daw ng elder ay siya ang dihado sa kanilang laban. Napaisip naman dito si Damho sa kanyang sitwasyon. Hindi nga daw niya ito gamitin sa kanyang lampa na paangunit wala nga raw siyang mapagpilian. Ginamit na nga ni Damho ang kanyang Plum Blossom Step para sa biglaang pag-atake. Ngunit nailegan pa rin ito ni Seoghyung sabay sabi na wala nga raw ito chance na makatama sa kanya. Nakakita naman dito ng opening si Seoghyung kaya naghanda agad ito ng malakas na atake gamit ang kanyang kamao. Dagdag pa niya dito na ito na daw ang katapusan ni Damho. Tuluyan ng binitawan na Seoghyung ang kanyang atake na Gold Suppressing Flame Strike at ito ay tumama sa tiyan ni Damho. Sa lakas ng atake ni Seoghyung ay namilipit sa sakit si Damho habang ito ay tumilapon at bumagsak sa lupa. Napasabi naman dito ng isa sa disciple na nagtapos na daw ang laban. Sumagot naman ang kasama nito na ginamit pa nga daw ni Seoghyung ang kanyang Gold Suppressing Flame Strike para lamang matalo ito si Damho. Habang si Han So-yu naman ay nagulat at naawa sa nangyari kay Damho. Makikita naman dito na bagsak ang katawan ni Damho habang napasuka ito ng dugo at namilipit sa sakit. Habang nahirapan si Damho na tumayo ay napasabi ito sa sarili na hindi nga daw siya susuko. Tiningnan naman ito ni Seoghyung at nagsalita. Huwag na nga lang daw magpumilit pa na lumaban si Damho at kusa na itong susuko para sa ikabubuti nito. Tinawag naman ni Damho ang pangalan ni Seoghyung na hindi daw siya susuko at gusto pa niyang lumaban. Nagasalita naman dito si Master Hyungam na ipagpatuloy daw ang kanilang laban. Gusto na sana ipahinto ni Seoghyung ang laban ngunit nagsalita ulit dito si Master Hyungam. Ang spirit nga daw ni Damho ay hindi pa nasisira.
Dagdag pa niya dito na ang kalaban daw niya dito ay hindi pa sumusuko ngunit gusto nito itigil ang laban, ang ganyang gawain nga daw ay hindi niya matanggap bilang disciple. Nagalit naman dito si Seoghyung at kumuha ito ng sandatang kahoy at tinawag ang pangalan ni Damho, dahil nga daw nito ay nawala ang interest ng kanilang elder sa kanya, kailangan pa nga raw niya pira-pirasohin ang mga buto nito upang susuko ito. Makikita naman ang higpit ng hawak ni Seoghyung sa kanyang sandata habang si Damho naman ay naghanda sa kanilang laban. Mabilis naman umatake dito si Seoghyung at napasabi, gagawin niya daw ang lahat upang durugan si Damho. Tumalon naman dito si Seoghyung at ginamit nito ang kanyang martial art Blooming Plum Blossom Strike Technique. Wala namang nagawa dito si Damho at nataman ito at tumilapon habang napasukan ng dugo. Nagulat naman dito ang mga disciple sa martial art technique ni Seoghyung. Nagsalita naman ang isang disciple. Ginamit nga raw ni Seoghyung ang kanyang martial art technique upang magawa lamang na talunin si Damho. Hindi naman binigyan ng pagkataon si Damho at patuloy itong inatake ni Seoghyung. Nahirapan naman dito si Damho sa pag-ilag ngunit nakakita ng pagkataon si Seoghyung para makapaghanda ng malakas na atake. Nagulat naman dito si Damho. Naghanda sana ito para mailagan ang atake ni Seoghyung ngunit huli na ang lahat. Natamaan dito ang ating bida sa kanyang dibdib at nagsitalsikan ang dugo nito habang tumilapon at bumagsak sa lupa. Nagtanong naman dito si Mokyang kay Wonyul patungkol sa katawan ni Damho kung okay lang ba ito. Wika naman dito ni Wonyul, kahit nga daw anong tatag ng kalooban ni Damho hindi nga daw nito mapigilan ang kanyang limitasyon. Ang landas daw ng martial arts nito ay hindi nababagay sa kanya. Dagdag pa nito sa kanyang senior brother. Ito nga daw ang kailangan na gawin para sa kinabukasan ng Mount Hua. Huwag na nga lang daw makaramdam ng awa ang kanyang senior. Nagsalita naman dito si Damho. Hindi pa nga daw siya tapos, habang makita dito na nahirapan itong tumayo. Hindi naman sinayang ang pagkataon ni Seoghyung at naghanda na naman ito ng malakas na atake habang nahirapan pa dito si Damho. Nakakita naman ng opening dito si Damho at sinugod agad nito si Seoghyung habang nakatalon ito. Nagulat naman dito ang mga nanood sa kanila. Wika dito ni Mokyang, si Seoghyung nga daw ay sobrang laki ang galaw nito habang si Damho naman ay palapit nito. Makita naman dito na sabay umatake sa isa't isa ang dalawa. Habang binitawan na nila ang kanilang atake ay nagawa ni Damho na mailagan ang atake ni Seoghyung. Napasabi naman dito si Damho. Ito na nga daw ang kanyang pagkataon upang makatama ng solido na suntok. Wala na ngang magawa dito si Seoghyung, nataman ito sa kanyang tiyan habang namilipit ito sa sakit, dahil sa lakas ng natamo na atake ay napa-atras ito. Habang si Damho naman ay nakangiti. Wika naman ni Seoghyung, masyado lang daw niya ito hindi seneryoso sa laban habang ito ay napasukan ng dugo. Kung bumunga lang daw ito ng ki sa kanyang kamautiyak na ikinamatay niya ito. Sumugod naman agad si Seoghyung habang ito ay galit. Tumalon ito habang naglansad ng malakas na atake. Naghanda naman dito ang ating bida sa paparating na atake ngunit sa bilis ni Seoghyung ay walang magawa ito kundi harapin ang atake ni Seoghyung. Tuluyan nang binitawan ni Seoghyung ang kanyang atake at sapul dito ang ulo ng ating bida habang nagsitalsikan ang dugo nito. Abangan sa sunod nating kwento kung kaya pa bang makipaglaban ang ating bida at manalo. Kung nagustuhan mo ang ating kwento huwag kalimutang mag-like, subscribe para updated ka sa mga bago nating upload na video.